puso! Ako? Ikaw! Ako ba? Oo, ikaw nga. Hoy, Susan! Ikaw na isang taon na namang humarap sa mga hamon ng buhay para sa hamon. Naluto nga niyo pala kami ng ham ngayon din sa aming bahay kubo mga kamangyan. Kung ang content creator na si Mercedes Lasak o Kamangyan Vlogs ay nagluto ng kanyang sariling version ng ham, ang foodie vloggers naman na sina Abby Marquez at Naomi Peña, kanya-kanyang flex ng kanilang paboritong ham. Ang family business ng mga Kwong sa Quezon City, marami raw ang hinarap ng mga hamon bago ma-perfect ang kanilang hamon. Diskarte reveal na. Nagsimula ang ham recipe ng pamilya Kwong noong 1985 sa namayapang si Emilia. Naipasa naman niya ito ngayon sa kanyang 54 years old na manugang na si Hana. Yung mother-in-law ko has been doing this for almost 40 years. So through the years, natutunan ko, tinuruan din niya talaga ako. Ipinangreregalo lang daw noon ng pamilya ni Emilia ang kanilang hamon sa mga kaibigan at kamag-anak tuwing Pasko. Si mama kasi, passion niya talaga ang pagluluto. Lahat ng klaseng pagluluto, ginagawa niya. Ham is one of her special recipes because it's something that she can share her love with her friends and relatives. So the very first time that I remember she cooked the ham, we were so excited. Whatever she does it with love, with passion. More than the ham legacy that she left with us, I think the character. Nakitaan daw ng potensyal ni Hana ang ham ng kanilang pamilya. Ang hina rin nung other business namin, so naisipan namin, why not start selling the ham? Tutal, ang dami talagang humihingi. Kasi sabi nila, ang sarap daw, why not sell? Pero nang pasukin ang pagnenegosyo ng ham, hindi raw agad ito pinansin ng ibang tao. Nung una kasi, family and friends lang talaga nakakaalam kung gaano kasarap yung ham ni mama. Kaya naging porsigido ang pamilya ni Hana sa pagpapakilala ng kanilang produkto. Seasonal lang siya, since usually Pasko lang naman talaga yung sa Filipino tradition, naghahamon. Pero nang tangkilikin dahil sa kalidad at lasa, unti-unti namang dumating ang mga pagsubok. Maraming umu-order, pero kulang sa pork. Kailangan namin maging resourceful, maghanap ng ibang supplier, yung reliable kasi we want premium pork talaga, hindi kami basta-basta kung saan kumukuha. Naging problema rin nila ang kakulangan sa storage. Isa lang talaga ref namin sa bahay eh. As you know, yung pag-cure ng ham, it takes a week or more. Katuwang ni Hana ang kanyang asawang si Michael sa pagpapatakbo nito. Business Administration in Accountancy ang natapos ni Hana, kaya kahit papaano may alam na siya sa pagpapatakbo ng negosyo. Bago pasukin ang pagbebenta ng hamon, meron na rin printing press business ang kanilang pamilya. Nung pandemic, medyo humina talaga ang printing. Naisipan din namin na mag-start ng ibang business, mag-explore to help our everyday gastusin. Wala pang physical store ang negosyong ham ng pamilya ni Hana, pero may sarili na itong commissary. Ang hamon sa akin ay gumawa ng hamon. Kahit hindi perfect, mahigit 1 kilo ang baboy na ito, pige, pork. I-inject muna ang brine solution sa karne ng baboy para magkaroon ng lasa at mas tumagal ang ham. Gawa ito sa tubig na may asin, asukal, at iba pang ham flavoring. Sunod na irarab ang pink curing salt na may asukal sa karne. Iiwan natin sa chiller for 5 days. 5 days! Opo, para mag-cure siya. After 5 days, huhugasan ang karne para maalis ang natirang curing ingredients para ma-achieve ang tamang alat. Tataliaan ng naprosesong karne para mas maging intact ang laman. Ito yung bracing liquid natin na ginamitan ng pure pineapple juice. Gaano katagal to dito? 1.5 hours. Pina-cool muna natin siya ng overnight para madali siyang i-handle, matanggal natin yung tali. Tatanggalin ang balat para ma-expose ang taba. Bubudburan ng asukal para ito torch. Sunod na i-vacuum seal ang pack ng ham para mas lalong tumagal ang buhay nito. Ito na yung pinaka-exciting part pag pagkain, ang tikiman. Sarap. Malasa nga siya. Bawat hibla ng karne ay may lasa. Naghahalo ang tamis at alat.
Ang lambot ng karne. Yung sweet niya, yung alat niya. Para sa akin, okay siya. Ito, tamang-tama sa lasa ko, balancing. Manamis-namis na medyo maalat-alat. Tsaka malambot po. Kahit bungi ako, kayang-kaya. Tender siya, hindi siya matigas, and madali siyang kainin. May enjoy po siya. Galing sa negosyong printing press, ang 50,000 pesos na ipinuhunan ni Hana sa kanilang ham business. Nabawi raw nila ito after 3 to 4 months dahil sa pagpupursige ng pamilya ni Hana, kasing tamis ng ham na ang kinikita nila. Nasa 80,000 hanggang 100,000 pesos ang kita ni Hana kada buwan mula October hanggang December. Actually, plano rin talaga namin ng anak ko na i-start na siya kahit na hindi Christmas. Yung for everyday enjoyment lang ng ham sa mga taong gusto or even sa mga business. Matitikman ang whole boneless ham for 2,000 pesos, 1,000 pesos ang sliced ham na 500 grams, habang 500 pesos naman ang 250 grams. Tulad ng iba, social media is the key para mas makilala ang negosyo ng pamilya ni Hana. Nag-start na kami mag-social media, ganon. Kaya medyo by word of mouth din, medyo nakikilala na si Emilia's Ham. People can order online. We also have bazaars. When we give free taste, nakikita namin yung instant reaction ng mga taong tumitikim. Yun yung one way of reaching out to more market. Nakatutulong daw ang kinikita ni Hana para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. At bukod dito, nakabili na rin sila ng freezer at slicer na ginagamit nila sa negosyo. Mahirap talaga maging successful ang isang business. Kailangan talaga may patience ka. It has to be your passion din, yung hilig mo talaga. So if you love your business, it will give back to you. Sa pagninegosyo, normal days man o seasonal, kailangan ng sipag at tiyaga para malagpasan ang mga hamon.